Ang lihim ng katumpakan ng Pilipinas, ang kwento ni Dr. Zhang Lei. Hinandos ng Tsina ang kanyang kaliskis. Lubusan nitong itinigil ang pag-export ng rare earth elements. Bumagsak ang Hapon sa loob ng 9 na araw. Lumuhod ang Alemanya sa loob ng 14 na araw. Huminto ang linya ng produksyon ng F-35 ng Amerika. Ang multa sa isang araw ay 340 milyon. Ngunit may iisang bansa lang ang nanatiling nakatayo. Ito ay ang Pilipinas. Personal na naglakbay sa Pilipinas ang hepe estratehista ng Tsina na naglabas ng utos at ang lihim na natuklasan niya ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Tsina. Ilalahad namin ngayon ang nakakagulat na kabuuan nito. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento na nagpapakita ng suporta para sa Pilipinas. Ang pangalan ko ay Zhang Lei. Ako ang punong mananaliksik sa Strategic Resources Institute sa ilalim ng Komite ng Industriya ng Agham at Teknolohiya ng Pambansang Depensa ng Tsina. Ako ay 58 taong gulang. 30 taon na akong nasa posisyong ito. Pagkatapos kong magtapos ng PhD sa Materials Engineering mula sa Tsinghua University, agad akong pumasok sa komite. Dinisenyo ko ang blueprint ng pag-angat ng Tsina mula sa pabrika ng mundo tungo sa puso ng mundo. Rare earth, special alloys, tungsten, cobalt, ang mga elementong ito na tinatawag na dugo ng mundo, ang humuhubog sa tagumpay o pagkatalo sa digmaan ng ika-21 siglo. Sa loob ng 30 taon, iginuhit ko ang mapa ng mga elementong iyon, kung saan ito huhukayin, saan ipapadala, at kanino ito puputulin. Dinisenyo ko ang lahat ng balbula sa daluyan ng dugo ng global defense supply chain. May isang kasabihan ang aking guro sa Tsinghua, si Professor Mao Zedong, na itinuro niya sa akin. Ang naghahari sa materyales ang naghahari sa pagmamanupaktura. Sa loob ng 30 taon, sinunod ko ang kasabihang ito at pagkatapos ng 30 taon, natuklasan kong mali ito dahil sa Pilipinas. Noon ay tagsibol sa Beijing. Abril 14, silid ng estratehikong pagpupulong, ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, punong tanggapan ng komite. Marahil ay namumulaklak ang cherry blossom sa labas, ngunit walang panahon sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, tanging ang liwanag ng fluorescent lamp at ang amoy ng mga dokumento. May 12 katao na nakaupo sa hugis ovals na mesa. Si Vice Minister Chen Guohua ng Depensa ang nasa ulo. Naroon ang mga pangunahing tao sa estratehiya ng mapagkukunan ng Tsina. Ang Deputy Director ng Equipment Development Department, ang Director ng Export Control Bureau, ang pinuno ng Strategic Resources Office, ang Ministry of Science and Technology. Tumayo ako. Lumabas ang unang slide sa screen. Ang pamagat ay isang linya lamang, ang 7 mahinang punto sa supply chain ng depensa ng kanluran. Ito ang resulta ng 6 na buwan na pagsusuri ng 14 na mananaliksik sa ilalim ko. Personal kong tinukoy ang mga istatistika at tinukoy ang satellite data. Magsisimula ako. Sa kasalukuyan, ang bawat F-35 fighter jet ng Amerika ay naglalaman ng Chinese-made na elemento sa 917 na bahagi. Tahimik ang silid. Sa mga ito, 412 ang precision machine parts batay sa rare earth at 289 ang mga bahagi na gawa sa special alloy intermediate materials. Kung sabay nating puputulin ang dalawang ito, ang linya ng assembling ng F-35 ay hihinto sa loob ng 4 na araw pagkatapos maubos ang reserba. Tinulak ni Vice Minister Chen Guohua ang kanyang salamin. 14 na araw, ano ang batayan? Ang reserba ng precision machine parts sa Fort Worth plant ng Lockheed Martin ng Amerika ay average na 11 araw. Kung isasama ang buffer ng procurement system, ito ay aabot sa maximum na 14 na araw. Paano mo nalaman? Sinusubaybayan namin ang ikot ng procurement ng bahagi ng mga kumpanya ng depensa ng Amerika mula pa noong 2019. Cross-reference sa customs data, shipping tracking, at satellite imagery. Tumango si Chen Guohua. Lumipat ako sa susunod na slide. Mitsubishi Heavy Industries, Nagoya, Japan. 73% dependency sa Chinese special alloys. 11 araw na reserba. Minimum na 7 buwan upang makahanap ng alternatibong pinagkukunan. Rheinmetall, Stuttgart, Germany. 67% dependency sa Chinese intermediate materials. 14 na araw na reserba. Mahigit 6 buwan para sa alternatibong supply. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, US. Pinagsamang dependency na 61%.
11,016 na araw na reserba, 8 hanggang 12 buwan para sa alternatibong supply. Lumabas ang mapa ng mundo sa screen, may pulang tuldok sa mga bansa, Amerika, Hapon, Alemanya, Britanya, Pransiya, Israel, Taiwan. Lahat ay umaasa sa aming rare earth at special alloys. Tanong ng Director ng Ministry of Commerce. Walang ba talagang alternatibong supply? May mga minahan ng rare earth sa Australia at Canada ngunit walang refining facilities. 87% ng refining capacity ay nakatuon sa China. Kahit may raw ore, hindi nila ito magagamit. Kasama ang intermediate processing capacity, ang dependency sa China ay 91%. Tahimik muli ang silid. Ang bigat ng numero ay nadama, 91%, halos monopolyo. Pagkatapos, nagtanong ang Deputy Director ng Equipment Development Department, paano ang Pilipinas? Sandali akong napatigil. Ang Pilipinas, sir? Oo. Hindi ba sila nag-e-export din ng depensa? Ang KSAN, referring to the protagonist's country's defense brand, ay pinag-uusapan ngayon. Hindi ko inisip na mahalaga ang tanong na iyon noon. Ang dependency ng Pilipinas sa Chinese intermediate materials ay 68%. Mas mababa kaysa sa Hapon at Alemanya, ngunit hindi ito isang makabuluhang pagkakaiba. Ang Pilipinas ay wala sa global top sa precision machining para sa depensa. Malakas sila sa semiconductors at shipbuilding, ngunit hindi sila dapat bigyan ng pansin sa precision machining. Iyon ang lumabas sa bibig ko. Ang Pilipinas ay hindi dapat bigyan ng pansin. Hindi ko alam noon kung gaano nakamamatay ang pagtatayang iyon mula sa isang estratehista na may 30 taong karanasan. Isinara ni Vice Minister Chen Guohua ang kanyang folder at sinabi, "Mabuti, kasamang Zhang Lei. Iminumungkahi ko ang Mayo 1 bilang petsa ng pagpapatupad. Ang pagtugma nito sa Labor Day ay magbibigay ng malinaw na mensahe pampulitika." Tumingin si Chen Guohua sa paligid. Walang tumutol, ipatupad. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. 30 taon. Ang estratehiya na binuo ko sa loob ng 30 taon mula sa isang 38 taong gulang na estudyante ng engineering sa Tsinghua hanggang kay punong mananaliksik Zhang Lei ay sa wakas ay isa sa katuparan. Umalis ako sa silid ng pagpupulong at naghintay sa elevator. Si Yuming, ang aking analyst sa loob ng 7 taon, isang 35 taong gulang na nagtapos sa Tsinghua, ay nakatayo sa tabi ko. "Congratulations, Chief," sabi niya. Tumango ako. "Yuming, matatapos ito sa loob ng 4 na buwan. Lalabas ang Amerika sa loob ng 3 buwan." Buong puso akong naniwala noon. Ang epekto ng pagbabawal. Isinakatuparan ang pagtigil sa export noong Mayo 1. 17 rare earth elements, 43 intermediate special alloy products, 12 tungsten processed items, lahat ay inilagay sa listahan ng pagbabawal sa export sa kanluran. Kumalat ang balita sa buong mundo. New York Times, China declares de facto resource war. Nihon Keizai, Japanese manufacturing in crisis, China halts rare earth exports. Frankfurter Allgemeine, European defense supply chain in peril. Naglagay kami ng 6 na malalaking monitor sa control room sa ikatlong palapag ng aming institute. Sinubaybayan namin ang real-time na reaksyon ng bawat bansa. Inayos ni Yuming ang data at nagsulat ako ng mga ulat 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi na direktang iniuulat kay Vice Minister Chen Guohua. Ito ang ika-9 na araw. Tumawag sa akin si Yuming alas 6 ng umaga. "Chief, bumagsak na ang Japan. Nawala ang antok ko." "Ano?" "Mitsubishi Heavy Industries, Nagoya Precision Machining Center. Huminto ang line ng 3rd Holborough ngayong madaling araw. Ubos na ang reserba. Nakarating ako sa control room sa loob ng 30 minuto. Lumabas sa monitor ang real-time na impormasyon tungkol sa emergency meeting ng Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry. Hindi lang Nagoya, ang Kawasaki Heavy Industries Kobe plant at ang IHI Yokohama plant ay nag-ulat din ng paghinto ng linya. Binasa ni Yuming ang inayos na data. Mitsubishi Nagoya, 62 sa 80 CNC machining lines ang hindi na gumagana. 0 ang stock ng precision parts. Lubusang huminto ang produksyon ng F-35 optical mounts, radar housings at engine turbine blades. Sabi ng isang mananaliksik sa tabi ko, "Chief, sinubukan ng Hapon ang manual switchover. Ang resulta, 0.032 mm deviation mula sa 0.003 mm standard.
11 piraso lang kada oras. Halos gumuho. Ngumiti ako. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng kasiyahan. Purong kasiyahan. Tinatawag ng Hapon ang kanilang sarili na mga master craftsman ng precision manufacturing monozukuri ang diwa ng paggawa. Ngunit kapag walang materyales, kapag walang alloy na ilalagay sa CNC machine, walang magawa ang mga kamay ng master craftsman. Pagkatapos ng 5 araw, sa ika-14 na araw, dumating ang balita tungkol sa Alemanya. Rheinmetall Stuttgart Precision Testing Center. Problema sa produksyon ng Aegis Destroyer sonar housing. 97 sa 24 CNC machines ang hindi na gumagana. Ubos na ang reserba. Sinubukan din ng Alemanya ang manual switchover. Resulta, 0.019 mm deviation, 5 beses na mas masahol. 7 piraso lang kada oras, mas masahol pa sa hapon. Ang Alemanya ay may automation rate na higit sa 97%. Walang tao, robot arm system, program lang ang ginagawa ng mga tekniko. Halos walang mga craftsman na manu-manong naglililok. Ang NATO ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang agenda, estratehiya para sa pag-alis sa dependency sa Tsina. Natawa ako habang binabasa ang ulat, pag-usapan lang nila. Wala namang alternatibo. 5 taon para magtayo ng refining facilities, 3 taon para sa intermediate processing lines, 2 taon para sa pagsasanay ng mga tekniko. 10 taon. Ano ang gagawin nila sa loob ng 10 taon? Ang kapaligiran sa control room ay parang isang pagdiriwang. Chief, sulit ang 30 taon ng paghahanda, sabi ni Yuming habang nag-aalok ng kape. Tumango ako. Ngunit ang tunay na laro ay sumunod. Ang isang butas sa estratehiya, 47 na araw pagkatapos ng pagtigil sa export. Nagsusulat ako ng pangalawang komprehensibong ulat. Inaayos ko ang data nang kumatok si Yuming. Iba ang kanyang ekspresyon, hindi ang kanyang karaniwang kalmado. Nakakunot ang noo. Chief, may kakaiba sa data. Anong kakaiba? Inabot sa akin ni Yuming ang tablet. Isang graph ng trend ng utilization rate ng defense companies ng iba't ibang bansa ang lumabas. Pula, Japan, mabilis na bumaba pagkatapos ng pagtigil sa export. Kasalukuyang 13%. Asul, Germany, bumaba rin. Kasalukuyang 31%. Kulay-abo, is, bumaba. Kasalukuyang 44%. Ngunit may isang berdeng linya. Halos pahalang. May kaunting paggalaw. Ngunit hindi ito bumaba tulad ng iba pang bansa. Saan ito? Pilipinas. Tiningnan ko ang utilization rate ng Pilipinas. 87%. 47 na araw. Pagkatapos ng pagtigil sa export, 87%. Samantalang, 23% ang Japan at 31% ang Germany. Yuming, hindi ba't error yan sa data? 3 beses ko nang kinumpirma. Philippine Aerospace and Defense Corporation, PADC, Hanjin, sa shipbuild, at iba pang high-precision subcontractors lahat ay gumagana ng normal. Kinuskus ko ang aking mata. Tiningnan ko ulit. 87%. Hindi nagbabago. Imposible. Ang dependency ng Pilipinas sa Chinese intermediate materials ay 68%. Pinutol namin ang 68%, ngunit 87% pa rin ang kanilang utilization rate. May isa pang mas kakaibang data. Lumipat si Yuming sa susunod na screen, trend ng Philippine defense exports. Sa halip na bumaba, tumaas ito ng 15% pagkatapos ng pagtigil sa export. Tumaas? Opo. Mukhang ang mga kumpanya ng depensa ng Amerika at Europa ay nagpapadala ng emergency orders sa mga kumpanya sa Pilipinas. Dahil hindi nila magawa, inuutusan nila ang Pilipinas. Sumandal ako sa silya, tumingin sa kisame. Ang liwanag ng fluorescent lamp ay tumama sa aking mata. Pilipinas. Sa loob ng 30 taon, hindi ko sineseryoso ang Pilipinas. Ang bansa ng semiconductors at K-pop. Tumingin ako sa data lamang. Global Top 10? Wala. Precision machining? Hindi dapat bigyan ng pansin. Yuming, mayroon ba silang sariling alternatibong materyales? O mas marami lang ang kanilang reserba kaysa sa aming tinantiya? Posible ang dalawa, ngunit ang paglampas sa 68% dependency sa loob ng 3 buwan ay hindi maipapaliwanag sa reserba lamang. Malamang na mayroon silang sariling alternatibong proseso ng pagmamanupaktura. Sariling alternatibong proseso?
Gumagawa ang Pilipinas ng sarili nilang rare earth precision machining intermediate materials? Chief, may mas kakaiba pa. Mas mabilis ang delivery time ng precision parts ng Pilipinas kaysa sa Japan at Germany. Ganoon din noong gumagamit sila ng Chinese intermediate materials. At hindi na bago ang delivery time kahit nagpalit sila ng alternatibong proseso. Imposible iyan. Kung magpapalit ka ng materyales, kailangan mong muling i-calibrate ang proseso sa loob ng minimum na 2 buwan. Kailangang baguhin ang lahat ng CNC programs at dahil iba ang katangian ng materyales, kailangang ayusin ulit ang cutting depth. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba, Chief, ang paglalakbay sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tinawag ako ni Vice Minister Chen Guohua sa kanyang opisina kasamang Zhang Lei. Kilala mo ang Pilipinas, hindi ba? Opo. Natuklasan ko ang isang irregularidad sa data kahapon. Hindi irregularidad sa data iyon, problema iyon. Ang puso ng ating estratehiya ay paralisahin ang supply chain ng buong kanluran, ngunit ang Pilipinas ay nagiging butas. Ang ekspresyon ni Chen Guohua ay seryoso. May impormasyon na nagsisimula ng umikot ang Amerika sa pamamagitan ng Pilipinas. Lumubog ang aking puso. Umiikot? Ina-outsource ng Amerika ang parts ng Lockheed Martin sa mga kumpanya sa Pilipinas? Hindi pa ito kumpirmado sa mga dokumento, ngunit malaki ang posibilidad. Kasamang Zhang Lei, pumunta ka mismo sa Pilipinas. Bago ako magsalita, nagpatuloy si Chen Guohua. Alamin mo kung paano sila nakatayo. Kailangan nating takpan ang butas sa ating estratehiya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Umalis ako sa opisina. Naglalakad sa mahabang koridor. Pilipinas, ang bansa ng K-pop at semiconductors. Paano naging butas sa aming estratehiya ang bansang wala sa top 10 ng precision machining? Pagsisiyasat sa pabrika. Naghanda ako ng isang cover identity, Dr. Zhang, isang manufacturing consultant. Naglanding ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAAA. Hunyo na ang tag-init sa Pilipinas ay mainit at mahalumigmig. Sinalubong ako ni Wang Li, ang aming economic counselor sa Embahada ng China, isang taong mahusay sa Filipino at may malawak na koneksyon. Dr. Zhang, dumating na po kayo? Salamat. Kumilos na tayo agad. May aerospace defense exhibit sa Manila bukas. Nakarehistro na po ako. Nagmaneho kami patungong Maynila. Tiningnan ko ang bintana ng kotse. Malinis na kalsada, maayos na signage. Ngunit kung ikukumpara sa laki ng China, para lang itong laruan. Ang maliit na bansang ito ang gumawa ng butas sa aming estratehiya. Sa exhibit, iba ang sukat. Mas maliit kaysa sa Zhuhai Airshow ng China, kakaunti ang booths. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Pumipila ang mga mamimili ng Amerika at Europa sa mga booth ng Pilipinas. Nakita ko ang isang procurement officer ng Lockheed Martin na nagpapalitan ng calling cards sa isang booth ng isang maliit na kumpanya sa Pilipinas. Nakita ko ang isang European manager ng Rheinmetall na nakikipag-usap sa isang precision machining firm ng Pilipinas, may kasamang interpreter. Tama ang data ni Yu Ming. Tumigil ako sa isang booth, isang kumpanyang espesyalista sa defense precision machining sa Cavite Economic Zone. Maliit ang booth, ngunit ang mga sample ng parts ay nakakakuha ng atensyon. Isang titanium alloy machined part para sa Aegis Destroyer Radar Cooling Module. Makinis ang ibabaw parang salamin. Hinawakan ko. Walang bakas ng paglililok. Lumapit ang isang lalaking nasa mid-50s. Nakasuot ng malinis na uniform at safety shoes. Engineer Eduardo Doy Reyes ang nakasulat sa kanyang name tag. Gusto niyo po bang makita ang pabrika? Sabi niya. Kinindatan ko si Wang Li. Nagsimula si Wang Li sa pag-interpret. Si Dr. Zhang ay isang consultant sa manufacturing mula sa China. Interesado siya sa inyong precision machining technology. Inabot ni Engineer Reyes ang kanyang calling card. Tiningnan ko ang kanyang kamay habang kinukuha ko ito. Magaspang, may langis sa ilalim ng kuko at may peklat ng paso sa kanang hintuturo. Hindi ito kamay ng isang taong nasa opisina lang. Siya ay isang taong naglililok at naghihinang mismo. In-schedule namin ang pagbisita sa pabrika at umalis. Sa kotse, tinanong ko si Wang Li. Gaano kalaki ang kumpanyang iyon? Isang small to medium enterprise, mga 180 empleyado. Ngunit mabilis na lumaki ang kanilang exports sa huling 3 taon. 180 empleyado. Ang Rheinmetall Stuttgart ay may 2,400.
Ang Mitsubishi Nagoya ay may 1,800. Ano ang magagawa ng isang kumpanyang may 180 katao? Hindi sumagot si Wang Li. Ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi ko alam noon na alam na niya ang kumpanya at sinadya niyang hindi sabihin. Gusto niyang makita ko mismo. Kinabukasan ng umaga, Cavite Industrial Park. Nagmaneho kami sa loob ng parke. Mga katulad na gusali, 3 hanggang 5 palapag. Ito na, sabi ni Wang Li. 3 palapag na gusali, mga 30 kotse sa parking lot. Ang gusali mismo ay mukhang matanda na, mga 10 taon na, mas mababa pa sa 1,100 ng Lockheed Martin Fort Worth. Mukhang bodega kung ikukumpara sa Mitsubishi Nagoya. Naisip ko, sa lugar na ito ginagawa ang parts ng F-35. Mukha lang itong isang maliit na pabrika sa Shenzhen. Si Engineer Reyes ay naghihintay sa pasukan. Nagkamayan kami, parehong magaspang at matigas ang kamay. Nagpalit kami ng clean room suits at dumaan sa air shower. Pagpasok namin, napatigil ako. Ito ay isang ganap na ibang mundo mula sa labas. Temperatura control, plus 0.5 degrees. Humidity, plus 2%. Vibration dampening floor, class 1000 level air purification. At 18 na 10-axis CNC machining centers, lahat ay pinakabagong modelo ng DMG Mori ng Alemanya. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1.2 milyon, 21.6 milyon para sa 88. Isang SME na may 180 empleyado ang may 10 machines na ito. Ngunit may isang bagay na talagang nakakuha ng aking pansin. Sa tabi ng bawat CNC machine ay may nakahanay na manual lathe at milling machine. Magkahanay. Ito ang kakaiba. Sinuri ko ang daan-daang precision machining facility sa buong mundo, sa papel man o sa site. Sa Japan, ang CNC at manual equipment ay magkahiwalay. Ang manual ay nakatabi sa isang sulok, may alikabok, parang museo. Sa Germany, walang manual equipment, lahat ay automated lines, pareho sa Tsina. Ngunit dito, magkahanay ang CNC at manual. At ang mga tekniko ay naglalakad sa pagitan ng 2 makina, parang gumagamit ng 2 kamay ng sabay. Sabi ni Engineer Reyes, sinasanay namin ang makina at ang kamay ng sabay para kung huminto ang makina, ang kamay ang magpapatuloy. Sa una, hindi ko ito naunawaan. Bakit kailangang mag-isip ng sitwasyon kung saan humihinto ang makina? Ngunit iyon mismo ang nangyayari ngayon. Dahil pinutol namin ang materyales, walang materyales na ilalagay sa CNC, kaya huminto ang linya. Ang Japan at Germany ay bumagsak sa puntong iyon. Handa ba ang Pilipinas para sa sitwasyong iyon mula pa sa simula? Napakataas pa rin para magpasya. Kailangang patunayan ito ng mga numero, ang katumpakan at ang produksyon. Naghanda si Engineer Reyes ng isang pagsubok. Isang blueprint ng Aegis Destroyer Radar Cooling Module, ang parehong part na nakita ko sa exhibit. Precision Standard, 0.0003 mm deviation. Monthly Delivery Standard, 2,800 units. Ito ang parehong standard na alam ko. 10 minuto, tapos ang CNC setup. Nagsimula ang machining. Ang titanium alloy raw material ay nililok. Ang resulta, 0.002 mm deviation. Qualified. Isang antas na mas mataas kaysa sa standard. Parehong antas ng Rheinmetall ng Alemanya. Mas mataas kaysa sa Mitsubishi ng Hapon. Mula sa isang kumpanyang may 180 empleyado. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang monthly production capacity. Itinuro ni Engineer Reyes ang monitor. Ang monthly production capacity ng linyang ito ay 6,200 units. Hinanap ko ulit ang numero. 6,200 ba ang sinabi mo? Opo. Sis, 200 units. Nagsimulang tumakbo ang paghahambing sa aking isip. Mitsubishi Nagoya, 1,800 empleyado. Monthly production, 680 units. Rheinmetall Stuttgart, 2,400 empleyado. Monthly production, 2,800 units. Philippine SME, 180 empleyado. Monthly production, 6,200 units. Kung ikukumpara ang productivity per person, Japan, 0.38 units per month. Germany, 1.17 units per month. Pilipinas, 34.4 units per month. Ang Pilipinas ay 91 beses na mas produktibo kaysa sa Japan at 29 beses kaysa sa Germany. Kinumpirma ko ang numero ng 3 beses.
Tiningnan ko ang monitor, 6,200. Hindi ito error sa data. Ang line na tumatakbo sa harap ko ang patunay. Pagkatapos, hiniling ko ang isang bagay pa. Sinabi ko kay Wang Li na interpret, Engineer Reyes. Gusto ko pong makita ang manual switchover. Patayin ang lahat ng CNC. Tiningnan ko ang ekspresyon ni Engineer Reyes habang nag-interpret si Wang Li. Walang pagbabago. Ang Japanese head ng Mitsubishi ay nag-alinlangan sa hiling na ito. Ang German team leader ng Rheinmetall ay namula. Ngunit si Engineer Reyes ay sumagot lang. Sige po, i-switch over natin. Walang pagbabago sa ekspresyon. Pinatay ang power sa 18 CNC machines. Lumipat ang fluorescent lights sa emergency lights. Tahimik bigla ang pabrika. Narinig ko ang hininga ng mga tao. 6 na tekniko ang lumipat sa manual equipment. Tiningnan ko ang relo ko. 27 segundo para makumpleto ang switch over. Sa Japan, inabot ng 7 minuto. Hindi man lang nag-switch over ang Germany. Nagsimula ang manual machining. Sa puntong ito, nagsimulang mawalan ng kulay ang aking isip. Iba ang paraan ng paggalaw ng mga kamay ng mga tekniko. Ganap na iba. Ang mga Japanese technician ay inabot ng 30 segundo para basahin ang manual gauge. Ang mga German technician ay nanginginig ang kamay. Ngunit ang mga tekniko dito ay hindi tumitingin sa gauge. Iniaayos nila ang cutting depth gamit ang pakiramdam ng kanilang mga daliri. Tinitingnan ng kanilang mga mata ang workpiece. Ang kanilang mga kamay ay umiikot sa handle at ang kanilang mga tainga ay nakikinig sa ingay ng paglililok. Ang buong katawan nila ay sensor. Ang resulta, 0.008 mm deviation. Hindi ito aabot sa 0.003 mm standard ng CNC. Ngunit ito ay nasa loob ng 0.02 mm practical tolerance. Japan, manual, 0.032 mm deviation, 8x error. Germany, manual, 0.019 mm deviation, 5x error. Pilipinas, manual, 0.0008 mm deviation. Speed maintenance rate, 87%. Na-maintain ng Pilipinas ang 87% ng CNC production speed sa manual operation. Sa Japan at Germany, halos huminto ang produksyon. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng butas sa aming estratehiya. Kahit putulin ng China ang materyales, nakayanan ng Pilipinas ang manual operation. Na-maintain nila ang kalidad kahit nagpalit sila ng alternatibong materyales gamit ang manual correction. Ang Japan at Germany ay walang magawa kung walang CNC. Ngunit ang kamay ng Pilipinas ay buhay. Tiningnan ko ang aking sariling kamay na nakapatong sa mesa. Kamay na humawak ng keyboard at ballpen sa loob ng 13 taon. Kamay na nagsulat ng mga ulat. Kamay na nagbigay ng utos na humandos ng kaliskis. Ang kamay na iyon ay nanginginig ng bahagya ngayon. Pagkatapos, may napansin akong isang bagay. Isang babaeng tekniko, tila nasa mid-20s, sa titanium alloy cutting zone ang pinakamahirap na trabaho. Sa Tsina, ito ay nakalaan lamang sa mga senior technician na may 12 taong karanasan. Ngunit ang kanyang paggalaw ng kamay ay hindi pangkaraniwan. Mabilis at tumpak. Tool change, 3 segundo. Micro adjustment ng cutting depth, 0.005 mm sa kalahating ikot ng handle. Kinumpirma niya ang surface roughness sa pamamagitan ng pagdama sa daliri. Walang tigil, parang umaagos na tubig. Tinanong ko si Wang Li na itanong, gaano katagal na siyang nagtatrabaho? Sumagot si Engineer Reyes, 3 taon po. 3 taon. Sa aking isip, inihambing ko ito sa aming Chinese Military Factory Technician grading. Level 6, Multi-Process Integration, Titanium Alloy Precision Cutting ay nangangailangan ng minimum na 15 taon. Ginagawa ng 3 taong technician ang 15 taong trabaho. Paano ito posible? Ngumiti ng tahimik si Engineer Reyes. Dr. Zhang, may lihim, ngunit kung sasabihin ko, hindi kayo maniniwala. Ipakikita ko sa inyo mamayang gabi. Lihim, sistema ng edukasyon, espesyal na programa ng pagsasanay, suporta ng gobyerno, walang teorya ang makapagpapaliwanag sa numerong ito. 3 taong technician sa 6-20 taong level. 87% manual speed maintenance. 6,200 units production. Ang lihim sa hapunan. Pagdating namin sa Maynila, inakay kami ni Engineer Reyes sa Binondo o isang tradisyonal na Filipino restaurant sa Maynila.
Ang isang makipot na eskinita, may mga lumang signage. Elizalde, Street. Halimbawa, may mga karinderya at laundry shop. Ang Binondo ay ang sentro ng pagmamanupaktura ng Maynila. Pumasok kami sa isang kainan, restaurant. Nagbukas ng pinto na gawa sa kahoy. Hubad ang sapatos at umupo sa isang salo-salo style na kuwarto o isang maliit na pribadong kuwarto. 3 tao, Wang Lee, Engineer Reyes, at ako. Lumabas ang mga ulam. Dolce maliliit na platito ang sumiksik sa mesa. Adobo, sinigang, laing at iba pa. At inilagay ang mga kubyertos. Ang kutsara ay maayos. Ang problema ay ang tinidor at kutsara, fork and spoon. Kinuha ko ang kutsara at tinidor na yari sa stainless steel. Sa Tsina, gumagamit kami ng kahoy na chopsticks. Bilog, mahaba, may friction. Hindi madulas ang pagkain. Sa Japan, kahoy din. Magaan, may grooves para sa friction. Madaling gamitin. Iba ang sa Pilipinas. Ang kutsara at tinidor ay ginagamit na walang kutsilyo. Kinuha ko ang isang lechon kawali crispy pork belly na hiwa. Sinubukan kong hatiin ito gamit ang gilid ng kutsara laban sa tinidor. Hindi ito kasing dali ng kutsilyo. Kailangan ng tumpak na pressure at anggulo upang putulin ang laman gamit ang gilid ng kutsara, hindi ang dulo. Sinubukan kong kunin ang galunggong maliit na isda. Kailangan kong ihiwalay ang maliliit at marupok na buto gamit ang dulo ng kutsara. Kung masyadong malakas ang pressure, magkakalat ang buto at laman. Kung masyadong mahina, madudulas ang isda. Si Engineer Reyes ay kumakain ng isang puto rice cake, isang malambot at madaling magkahiwalay na pagkain. Kinuha niya ang puto gamit ang kutsara. Ang tinidor ay ginamit upang suportahan ito, walang pilit. Ang kanyang kutsara ay kumuha ng puto na may eksaktong presyon sapat upang hindi madulas, ngunit hindi masyadong malakas upang magkahiwalay ang puto, tumpak na tumpak. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang magaspang na kamay na may langis na nakita ko sa pabrika. Ang paggalaw ng kanyang kamay habang kumukuha ng puto ay kapareho ng paggalaw ng tekniko habang nilililok ang titanium alloy sa pabrika. Parehong antas ng katumpakan. Sabi ni Engineer Reyes habang kumakain, Dr. Zhang, ang kutsara at tinidor na ito ang lihim. Ang kutsara at tinidor? Upang makakain gamit ang kutsara at tinidor sa paraang Filipino, kailangan mong kontrolin ang 3 bagay ng sabay-sabay. Una, presyon. Masyadong malakas, masisira ang pagkain. Parang leche flan. Masyadong mahina, madudulas. Kailangan mong magbigay ng iba't ibang presyon para sa adobo at puto. Pangalawa, anggulo. Ang kutsara ay kailangang gamitin bilang isang cutting tool. Ang anggulo ng kutsara laban sa tinidor ang nagdidikta sa hiwa. Pangatlo, bilis. Ang acceleration sa sandali ng paghihiwalay ng buto o pagputol ng laman ay kailangang regulated. Presyon, anggulo, bilis. 3 variable na sabay-sabay na kinokontrol sa real time. Ako ay isang engineer. Isang taong nagbabasa ng mundo gamit ang mga numero sa loob ng 30 taon. Nagsimula ang kalkulasyon sa aking isip bago pa man matapos magsalita si Engineer Reyes. Ilang taon nagsisimulang gumamit ng kutsara at tinidor ang mga Pilipino? Tanong ko. Karaniwan, 3 taong gulang. Kung minsan, 2.5. 3 taon. Minimum na 3 beses na paggamit ng kubyertos kada kain. 90 beses kada araw. 32,850 beses kada taon. 15 taon mula 3 hanggang 20,000. 550 beses. Kalahating milyong beses na pagsasanay sa pagkontrol ng 3 variable. Ang pagsasanay sa fine motor control na nagsisimula sa harap ng hapagkainan ng isang 3 taong gulang na bata na ginagawa ng 550,000 beses. At sa sandaling iyon, lahat ay nag-ugnay. Japan, chopsticks. Kahoy na chopsticks na may friction. Tinutulungan ng friction ang kamay. Walang pressure at angle control na kasing tindi ng sa Pilipinas. Iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang mga Japanese technician sa harap ng manual lathe na walang friction. Germany fork and knife, pagsasanay lamang sa pagtusok at paghiwa, walang karanasan sa micro-adjustment sa milimetro. Iyon ang dahilan kung bakit nanginginig ang mga kamay ng mga German technician. Tsina, chopsticks. Kahoy na chopsticks, may friction, komportable, komportableng kubyertos. Ang Pilipinas lang ang naiiba. Stainless steel kutsara at tinidor, mas mabigat,
mas madulas. Isang hindi komportableng kubyertos. Ang bansa na nagbibigay nito sa isang 3 taong gulang. Ang lihim ng katumpakan ng Pilipinas ay hindi ang makina. Ito ay ang hapagkainan. Sabi ni Engineer Reyes, kapag pumili ka ng komportableng kasangkapan, nagiging komportable ang kamay. Ngunit ang komportableng kamay ay hindi magiging tumpak. Ang Pilipinas ay pinili ang hindi komportable na kasangkapan ang kutsara at tinidor na ito sa loob ng daan-daang taon. Ang sipag, diligence at tiyaga, patience, na kinakailangan upang gamitin ito ang lumikha ng kamay na hindi kayang abutin ng mundo. Ang wakas. Bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang laptop. Video call kay Yuming sa Beijing. Chief, kumusta ang Pilipinas? Yuming, nagkamali tayo. Hindi uubra ang rare earth card sa Pilipinas. Ang kanilang katumpakan ay hindi nagmumula sa materyales. Nagmumula ito sa tao. Kinabukasan, sa waiting area ng NAIA, binuksan ko ang laptop. Isinulat ko ang ulat. Pamagat, Urgent Investigation Report sa Precision Manufacturing Capacity ng Pilipinas. Tagatanggap, kasamang Vice Minister Chen Guohua. Kasamang Vice Minister Chen Guohua. Hayaan ninyo akong magsimula sa conclusion. Ang estratehiya ng pagtigil sa rare earth export ay nabigo sa Pilipinas at ang pagkabigo na ito ay hindi maibabalik sa maikling panahon. Ang Pilipinas ay nagpapanatili ng 87% utilization rate 47 araw pagkatapos ng pagtigil sa export. Ang speed maintenance rate sa manual switchover ay 87%. Ang isang SME na may 180 empleyado ay mayroong monthly production na higit sa doble kaysa sa 2,400 na empleyado ng German Rheinmetall. At nalaman ko ang dahilan. Ang dahilan ay nasa struktural na pagkakaiba ng sistema ng pagsasanay ng tao. Ang mga precision machining technician ng Pilipinas ay nakakumpleto na ng daan-daang libong beses ng micro-muscle control training bago pa man sila pumasok sa pabrika. Nagmumula ito sa kakaibang kultura ng pagkain ng Pilipinas, lalo na ang matagalang fine motor skill training gamit ang kutsara at tinidor na yari sa metal. Ito ay tumutugma sa humigit kumulang 550,000 beses ng 34 variable simultaneous control repetition, presyon, anggulo, bilis. Walang katumbas na pagsasanay sa kultura ng chopsticks ng China kahoy at fork and knife ng Europa. Konklusyon, ang rare earth card ay epektibo sa Japan, Germany at Amerika. Ngunit hindi ito uubra sa Pilipinas. Ang katumpakan ng Pilipinas ay hindi nagmumula sa materyales. Nagmumula ito sa kultura. Ang kultura ay hindi mapuputol sa pamamagitan ng pagtigil sa export. Rekomendasyon, ihiwalay ang Pilipinas sa Hostile Containment List at uriin bilang isang Technical Cooperation Partner. Ang kapasidad ng precision machining ng Pilipinas ay hindi dapat i-contain, kundi pag-aralan. Chiang Lai. Isinara ko ang laptop. Nakarating ako sa Beijing kinabukasan. Tinawag ako sa opisina ni Chen Guohua. Ang kanyang ekspresyon ay matigas. Kasamang Zhang Lei. Nabasa ko ang ulat. Hapagkainan? Lumubog ang aking puso. Hindi ko ginamit ang salitang hapagkainan, ngunit nakuha ni Chen Guohua ang punto. Dahil sa hapagkainan, nabigo ang ating estratehiya. Iyan ba ang iuulat ko sa partido? Wala akong masabi. Ngunit hindi ako sumuko. Vice Minister, hindi ako kailanman nagsinungaling sa data sa loob ng 30 taon. Ngayon din, ipinakita ng mga numero. Ang Pilipinas ang tanging bansa kung saan hindi uubra ang rare earth blockade. Nag-aalangan si Chen Guohua at pagkatapos ay itinulak niya ang isang papel. Notice of Report Rejection. Kasamang Zhang Lei. Ang ulat na ito ay tinanggihan. At pansamantala, babalik ka sa research office. Malayo sa operational post. Ito ay isang pagbaba ng posisyon. 6 na buwan ang lumipas. Nakaupo ako sa aking desk sa research office. Nanood ako ng balita. Headline, Lockheed Martin, formal na pumasok sa strategic partnership sa Philippine Precision Firm. 800M. 5-year deal. Ang sumunod na balita. Philippine Defense Exports, tumaas ng 47%, pinangunahan ng precision machining parts. Ang sumunod, NATO. Nagsimula ng Defense Supply Chain Cooperation sa Pilipinas. 6 na European firms, nakipag-tie up sa mga Philippine companies. Tama ang aking ulat.
Ang Pilipinas ay hindi isang target ng blockade kundi isang paksa ng pag-aaral. Ngunit huli na ang lahat. Dumating si Yu Ming na may dalang kape. Chief, tama ang ulat nyo. Tiningnan ko ang labas. Taglagas sa Beijing. Yu Ming, alam mo ba kung ano ang chopsticks sa cafeteria ng institute natin? Kahoy, Chief. Bilog at mahaba. Oo, komportable, hindi ba? Opo, komportable. Iyon ang problema. Pagkaalis ni Yu Ming, binuksan ko ang drawer ng desk. Mayroon akong dinala mula sa Pilipinas. Isang pares ng stainless steel kutsara at tinidor na ibinigay sa akin ni Engineer Reyes sa hapagkainan. Mabigat, madulas. Iyon ang huling sinabi niya sa akin. Dr. Zhang, kunin ninyo ito. Gamitin ninyo sa bawat pagkain. Sa loob ng isang buwan, magbabago ang inyong kamay. Sa loob ng 30 taon, nagdisenyo ako ng isang sandata ang rare earth na kaliskis upang patayin ang hininga ng kalaban. Sa loob ng 30 taon, tinaga ko ang Japan, ang Germany, at ang Amerika gamit ang kaliskis na iyon. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng kamay. Araw-araw, mula sa hapagkainan. Isang kamay na mas malakas kaysa sa anumang kaliskis. Mali ako. Ang naghahari sa materyales ay hindi ang naghahari sa pagmamanupaktura. Ang naghahari sa kamay, ang naghahari sa pagmamanupaktura. Ang materyales ay maaaring maputol, ang makina ay maaaring patayin. Ngunit ang kamay na hinubog sa hapagkainan, ang katumpakan na binuo sa loob ng 550,000 beses iyon ay hindi mapuputol. Inilapag ko ang kutsara at tinidor sa desk. Marahan ang tunog ng metal laban sa kahoy. Isang buwan pagkatapos, itinapon ko ang aking wooden chopsticks at nagsimula akong kumain ng 3 beses sa isang araw gamit ang stainless steel na kutsara at tinidor. Sa una, nahuhulog ang pagkain. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, nagsimulang magbago ang aking pakiramdam. Ang saklaw ng aking pressure control ay lumawak. Isang precision training na nagsimula sa edad na 58, alam kong huli na. Ang Pilipinas ay nagsisimula sa edad na 3. Ngunit kung hindi ka magsisimula, huli na magpakailanman. Ang maliit na bansang iyon, isang maliit na tuldok lang sa mapa ang may pinakamatumpak na kamay sa mundo. At ang dahilan ay nasa hapagkainan. Kapag pumili ka ng komportableng kasangkapan, nagiging komportable ang kamay. Ngunit ang komportableng kamay ay hindi nagiging tumpak. Pinili ng Pilipinas ang hindi komportableng kasangkapan sa loob ng daan-daang taon. Ang hindi komportableng iyon ang lumikha ng kamay na hindi kayang abutin ng mundo. Ito ang kwento ni Dr. Zhang Lei, ang hepe estratehista ng China tungkol sa lihim ng precision manufacturing ng Pilipinas. Natumba ang mga master craftsman ng Japan, ang mga sistema ng Germany, at ang sukat ng Amerika sa harap ng sandata ng China. Ngunit ang Pilipinas ay nanatiling nakatayo. Ang lihim, ang kutsara at tinidor, ang ating pang-araw-araw na pagkain ay ang pinakamataas na antas ng pagsasanay sa katumpakan sa mundo. Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Ang bansang hindi mapuputol ang rare earth, hindi mapapatay ang makina, at hindi mapapalitan ang materyales. Ang dahilan ay isa lang, ang kamay na sinanay ng 550,000 beses sa hapagkainan. Walang paraan sa mundo upang matalo ang bansang may kamay na iyon. Ang lihim ng katumpakan ng Pilipinas. Ang kwento ni Dr. Zhang Lei. Hinandos ng China ang kanyang kaliskis. Lubusan nitong itinigil ang pag-export ng rare earth elements, elemento ng lupa na bihira. Bumagsak ang Hapon sa loob ng 9 na araw. Lumuhod ang Alemanya sa loob ng 14 na araw. Huminto ang linya ng produksyon ng F-35 ng Amerika. Ang multa sa isang araw ay 340 milyon. Ngunit may iisang bansa lang ang nanatiling nakatayo. Ito ay ang Pilipinas. Personal na naglakbay sa Pilipinas ang hepe estratehista ng China na naglabas ng utos at ang lihim na natuklasan niya ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong China. Ilalahad namin ngayon ang nakakagulat na kabuuan nito. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komento na nagpapakita ng suporta para sa Pilipinas. Ang pangalan ko ay Zhang Lei. Ako ang punong mananaliksik sa Strategic Resources Institute sa ilalim ng Komite ng Industriya ng Agham at Teknolohiya ng Pambansang Depensa ng China. Ako ay 58 taong gulang. 30 taon na akong nasa posisyong ito. Pagkatapos kong magtapos ng PhD sa Materials Engineering mula sa Tsinghua University
agad akong pumasok sa komite. Dinisenyo ko ang blueprint ng pag-angat ng Tsina mula sa pabrika ng mundo tungo sa puso ng mundo. Rare earth, special alloys, tungsten, cobalt ang mga elementong ito na tinatawag na dugo ng mundo ang humuhubog sa tagumpay o pagkatalo sa digmaan ng ika-21 siglo. Sa loob ng 30 taon, iginuhit ko ang mapa ng mga elementong iyon. Kung saan ito huhukayin, saan ipapadala, at kanino ito puputulin. Dinisenyo ko ang lahat ng balbula sa daluyan ng dugo ng Global Defense Supply Chain, pandaigdigang supply chain ng depensa. May isang kasabihan ang aking guro sa Tsinghua, si Professor Mao Zedong, na itinuro niya sa akin, ang naghahari sa materyales ang naghahari sa pagmamanupaktura. Sa loob ng 30 taon, sinunod ko ang kasabihang ito. At pagkatapos ng 30 taon, natuklasan kong mali ito. Dahil sa Pilipinas, noon ay tagsibol sa Beijing, Abril 14, silid ng estratehikong pagpupulong, ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, punong tanggapan ng komite. Marahil ay namumulaklak ang cherry blossom sa labas, ngunit walang panahon sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa tanging ang liwanag ng fluorescent lamp at ang amoy ng mga dokumento. May 12 katao na nakaupo sa hugis ovals na mesa. Si Vice Minister Chen Guohua ng Depensa ang nasa ulo. Naroon ang mga pangunahing tao sa estratehiya ng mapagkukunan ng Tsina. Ang Deputy Director ng Equipment Development Department, ang Director ng Export Control Bureau, ang pinuno ng Strategic Resources Office and Ministry of Science and Technology. Tumayo ako. Lumabas ang unang slide sa screen. Ang pamagat ay isang linya lamang, ang 7 mahinang punto sa supply chain ng depensa ng kanluran. Ito ang resulta ng 6 na buwan na pagsusuri ng 14 na mananaliksik sa ilalim ko. Personal kong tinukoy ang mga istatistika at tinukoy ang satellite data, datos ng satellite. Magsisimula ako. Sa kasalukuyan, ang bawat F-35 fighter jet ng Amerika ay naglalaman ng Chinese-made na elemento sa 917 na bahagi. Tahimik ang silid. Sa mga ito, 412 ang precision machined parts batay sa rare earth at 289 ang mga bahagi na gawa sa special alloy intermediate materials. Kung sabay nating puputulin ang dalawang ito, ang linya ng assembling ng F-35 ay hihinto sa loob ng 80 na araw pagkatapos maubos ang reserba. Tinulak ni Vice Minister Chen Guohua ang kanyang salamin. 14 na araw? Ano ang batayan? Ang reserba ng precision machined parts sa Fort Worth plant ng Lockheed Martin ng Amerika ay average na 11 araw. Kung isasama ang buffer ng procurement system, ito ay aabot sa maximum na 14 na araw. Paano mo nalaman? Sinusubaybayan namin ang ikot ng procurement ng bahagi ng mga kumpanya ng depensa ng Amerika mula pa noong 2019. Cross-referenced sa customs data, shipping tracking, at satellite imagery, tumango si Chen Guohua. Lumipat ako sa susunod na slide. Mitsubishi Heavy Industries, Nagoya, Hapon, 73% dependency pag-asa sa Chinese Special Alloys, 11 araw na reserba, minimum na 7 buwan upang makahanap ng alternatibong pinagkukunan. Rheinmetall, Stuttgart, Alemanya, 67% dependency sa Chinese Intermediate Materials, 14 na araw na reserba, mahigit 6 buwan para sa alternatibong supply. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, US, pinagsamang dependency na 61%, 11,016 na araw na reserba, 8 hanggang 12 buwan para sa alternatibong supply. Lumabas ang mapa ng mundo sa screen, may pulang tuldok sa mga bansa, Amerika, Hapon, Alemanya, Britanya, Pransiya, Israel, Taiwan. Lahat ay umaasa sa aming rare earth at special alloys. Tanong ng Director ng Ministry of Commerce, wala na ba talagang alternatibong supply? May mga minahan ng rare earth sa Australia at Canada, ngunit walang refining facilities. 87% ng refining capacity ay nakatuon sa Tsina. Kahit may raw ore, hindi nila ito magagamit. Kasama ang intermediate processing capacity, ang dependency sa Tsina ay 91%. Tahimik muli ang silid. Ang bigat ng numero ay nadama, 91%. Halos monopolyo. Pagkatapos, nagtanong ang Deputy Director ng Equipment Development Department, paano ang Pilipinas? Sandali akong napatigil. Ang Pilipinas, sir? Oo. Hindi ba sila nag-i-export din ng depensa?
Ang aerospace subcontracting ng Pilipinas ay pinag-uusapan ngayon. Hindi ko inisip na mahalaga ang tanong na iyon noon. Ang dependency ng Pilipinas sa Chinese intermediate materials ay 68%. Mas mababa kaysa sa Hapon at Alemanya, ngunit hindi ito isang makabuluhang pagkakaiba. Ang Pilipinas ay wala sa global top sa precision machining para sa depensa. Malakas sila sa semiconductors at shipbuilding, ngunit hindi sila dapat bigyan ng pansin sa precision machining. Iyon ang lumabas sa bibig ko. Ang Pilipinas ay hindi dapat bigyan ng pansin. Hindi ko alam noon kung gaano nakamamatay ang pagtatayang iyon mula sa isang estratehista na may 30 taong karanasan. Isinara ni Vice Minister Chen Guohua ang kanyang folder at sinabi, "Mabuti, kasamang Zhang Lei. Iminumungkahi ko ang Mayo 1 bilang petsa ng pagpapatupad." Ang pagtugma nito sa Labor Day ay magbibigay ng malinaw na mensahe pampulitika. Tumingin si Chen Guohua sa paligid. Walang tumutol, ipatupad. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. 30 taon. Ang estratehiya na binuo ko sa loob ng 30 taon mula sa isang 28 taong gulang na estudyante ng engineering sa Tsinghua hanggang kay punong mananaliksik Zhang Lei ay sa wakas ay isa sa katuparan. Umalis ako sa silid ng pagpupulong at naghintay sa elevator. Si Yuming, ang aking analyst sa loob ng 7 taon, isang 35 taong gulang na nagtapos sa Tsinghua, ay nakatayo sa tabi ko. "Congratulations, Chief," sabi niya. Tumango ako. "Yuming, matatapos ito sa loob ng 4 na buwan. Lalabas ang Amerika sa loob ng 3 buwan. Buong puso akong naniwala noon. Ang epekto ng pagbabawal. Isinakatuparan ang pagtigil sa export noong Mayo 1. 17 rare earth elements, 43 intermediate special alloy products, 12 tungsten processed items. Lahat ay inilagay sa listahan ng pagbabawal sa export sa kanluran. Kumalat ang balita sa buong mundo. New York Times, China declares de facto resource war. Nihon Keizai, Japanese manufacturing in crisis. China halts rare earth exports. Frankfurter Allgemeine, European defense supply chain in peril. Naglagay kami ng 6 na malalaking monitor sa control room sa ikatlong palapag ng aming institute. Sinubaybayan namin ang real-time na reaksyon ng bawat bansa. Inayos ni Yuming ang data at nagsulat ako ng mga ulat 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi, na direktang iniuulat kay Vice Minister Chen Guohua. Ito ang ika-9 na araw. Tumawag sa akin si Yuming alas 8 ng umaga. "Chief, bumagsak na ang Japan. Nawala ang antok ko." "Ano?" "Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Precision Machining Center. Huminto ang line ng 3rd Holborough ngayong madaling araw. Ubos na ang reserba. Nakarating ako sa control room sa loob ng 30 minuto. Lumabas sa monitor ang real-time na impormasyon tungkol sa emergency meeting ng Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry. Hindi lang Nagoya. Ang Kawasaki Heavy Industries Kobe plant at ang IHI Yokohama plant ay nag-ulat din ng paghinto ng line. Binasa ni Yuming ang inayos na data. Mitsubishi Nagoya, 62 sa Wanty CNC machining lines ang hindi na gumagana. 0 ang stock ng precision parts. Lubusang huminto ang produksyon ng F-35 optical mounts, radar housings at engine turbine blades. Sabi ng isang mananaliksik sa tabi ko, "Chief, sinubukan ng Hapon ang manual switchover. Ang resulta, 0.032 mm deviation mula sa 0.003 mm standard. 11 piraso lang kada oras." Halos gumuho. Ngumiti ako. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng kasiyahan. Purong kasiyahan. Tinatawag ng Hapon ang kanilang sarili na mga master craftsman ng precision manufacturing monozukuri ang diwa ng paggawa. Ngunit kapag walang materyales, kapag walang alloy na ilalagay sa CNC machine, walang magawa ang mga kamay ng master craftsman. Pagkatapos ng 5 araw, sa ika-4 tama na araw, dumating ang balita tungkol sa Alemanya, Rheinmetall Stuttgart Precision Testing Center. Problema sa produksyon ng Aegis Destroyer sonar housing. 19 sa 24 CNC machines ang hindi na gumagana. Ubos na ang reserba. Sinubukan din ng Alemanya ang manual switchover. Resulta, 0.019 mm deviation. 5 beses na mas masahol. 7 piraso lang kada oras. Mas masahol pa sa Hapon. Ang Alemanya ay may automation rate na higit sa 97%. Walang tao, robot arm system,
Program lang ang ginagawa ng mga tekniko. Halos walang mga craftsman na mano-manong naglililok. Ang NATO ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang agenda, estratehiya para sa pag-alis sa dependency sa China. Natawa ako habang binabasa ang ulat. Pag-usapan lang nila, wala namang alternatibo. 5 taon para magtayo ng refining facilities, 3 taon para sa intermediate processing lines, 2 taon para sa pagsasanay ng mga tekniko. 10 taon. Ano ang gagawin nila sa loob ng 10 taon? Ang kapaligiran sa control room ay parang isang pagdiriwang. Chief, sulit ang 30 taon ng paghahanda, sabi ni Yuming habang nag-aalok ng kape. Tumango ako. Ngunit ang tunay na laro ay sumunod. Ang isang butas sa estratehiya. 47 na araw pagkatapos ng pagtigil sa export. Nagsusulat ako ng pangalawang komprehensibong ulat. Inaayos ko ang data ng kumatok si Yuming. Iba ang kanyang ekspresyon. Hindi ang kanyang karaniwang kalmado. Nakakunot ang noo. Chief, may kakaiba sa data. Anong kakaiba? Inabot sa akin ni Yuming ang tablet. Isang graph ng trend ng utilization rate ng defense companies ng iba't ibang bansa ang lumabas. Pula, hapon. Mabilis na bumaba pagkatapos ng pagtigil sa export, kasalukuyang 23%. Asul, Alemanya, bumaba rin, kasalukuyang 31%. Kulay abo, US, bumaba, kasalukuyang 44%. Ngunit may isang berdeng linya, halos pahalang. May kaunting paggalaw, ngunit hindi ito bumaba tulad ng iba pang bansa. Saan ito? Pilipinas. Tiningnan ko ang utilization rate ng Pilipinas. 87%. 47 na araw pagkatapos ng pagtigil sa export, 87%. Samantalang 23% ang Japan at 31% ang Germany. Yuming, hindi ba't error yan sa data? 3 beses ko nang kinumpirma. Philippine Aerospace and Defense Corporation, PADC, Hanjin sa shipbuild at iba pang high-precision subcontractors, lahat ay gumagana ng normal. Kinuskos ko ang aking mata. Tiningnan ko ulit, 87%, hindi nagbabago. Imposible. Ang dependency ng Pilipinas sa Chinese intermediate materials ay 68%. Pinutol namin ang 68%, ngunit 87% pa rin ang kanilang utilization rate. May isa pang mas kakaibang data. Lumipat si Yuming sa susunod na screen, trend ng Philippine defense exports. Sa halip na bumaba, tumaas ito ng 15% pagkatapos ng pagtigil sa export. Tumaas. Opo, mukhang ang mga kumpanya ng depensa ng Amerika at Europa ay nagpapadala ng emergency orders sa mga kumpanya sa Pilipinas dahil hindi nila magawa, inuutusan nila ang Pilipinas. Sumandal ako sa silya, tumingin sa kisame. Ang liwanag ng fluorescent lamp ay tumama sa aking mata. Pilipinas. Sa loob ng 13 taon, hindi ko sineseryoso ang Pilipinas. Ang bansa ng semiconductors at K-pop na hindi naman nila. Tumingin ako sa data lamang. Global top? 10? Wala? Precision machining? Hindi dapat bigyan ng pansin. Yuming. Mayroon ba silang sariling alternatibong materyales? O mas marami lang ang kanilang reserba kaysa sa aming tinantiya? Posible ang dalawa, ngunit ang paglampas sa 68% dependency sa loob ng 3 buwan ay hindi maipapaliwanag sa reserba lamang. Malamang na mayroon silang sariling alternatibong proseso ng pagmamanupaktura. Sariling alternatibong proseso? Gumagawa ang Pilipinas ng sarili nilang rare earth precision machining intermediate materials? Chief, may mas kakaiba pa. Mas mabilis ang delivery time ng precision parts ng Pilipinas kaysa sa Japan at Germany. Ganoon din noong gumagamit sila ng Chinese intermediate materials. At hindi na bago ang delivery time kahit nagpalit sila ng alternatibong proseso. Imposible iyan. Kung magpapalit ka ng materyales, kailangan mong muling i-calibrate ang proseso sa loob ng minimum na 2 buwan. Kailangang baguhin ang lahat ng CNC programs at dahil iba ang katangian ng materyales, kailangang ayusin ulit ang cutting depth. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba, Chief. Ang paglalakbay sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tinawag ako ni Vice Minister Chen Guohua sa kanyang opisina, kasamang Zhang Lei. Kilala mo ang Pilipinas, hindi ba? Opo. Natuklasan ko ang isang irregularidad sa data kahapon. Hindi irregularidad sa data iyon. Problema iyon. Ang puso ng ating estratehiya ay paralisahin ang supply chain ng buong kanluran, ngunit ang Pilipinas ay nagiging butas. Ang ekspresyon ni Chen Guohua ay seryoso.
May impormasyon na nagsisimula ng umikot ang Amerika sa pamamagitan ng Pilipinas. Lumubog ang aking puso. Umiikot? Ina-outsource ng Amerika ang parts ng Lockheed Martin sa mga kumpanya sa Pilipinas? Hindi pa ito kumpirmado sa mga dokumento, ngunit malaki ang posibilidad. Kasamang Zhang Lei, pumunta ka mismo sa Pilipinas. Bago ako magsalita, nagpatuloy si Chen Guohua. Alamin mo kung paano sila nakatayo. Kailangan nating takpan ang butas sa ating estratehiya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Umalis ako sa opisina. Naglalakad sa mahabang koridor, Pilipinas. Ang bansa ng K-pop at semiconductors. Paano naging butas sa aming estratehiya ang bansang wala sa top 10 ng precision machining? Naghanda ako ng isang cover identity. Dr. Zhang, isang manufacturing consultant. Naglanding ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Hunyo na ang tag-init sa Pilipinas ay mainit at mahalumigmig. Ang traffic ay mabigat. Sinalubong ako ni Wang Li, ang aming economic counselor sa Embahada ng China, isang taong mahusay sa Filipino at may malawak na koneksyon. Dr. Zhang, dumating na po kayo? Salamat. Kumilos na tayo agad. May aerospace, defense exhibit sa Manila bukas. Nakarehistro na po ako. Nagmaneho kami patungong Maynila. Tiningnan ko ang bintana ng kotse. Malinis na kalsada, maayos na signage. Ngunit kung ikukumpara sa laki ng China, para lang itong laruan. Ang maliit na bansang ito ang gumawa ng butas sa aming estratehiya. Sa exhibit, iba ang sukat. Mas maliit kaysa sa Zhuhai Air Show ng China, kakaunti ang booths. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Pumipila ang mga mamimili ng Amerika at Europa sa mga booths ng Pilipinas. Nakita ko ang isang procurement officer ng Lockheed Martin na nagpapalitan ng calling cards sa isang booth ng isang maliit na kumpanya sa Pilipinas. Nakita ko ang isang European manager ng Rheinmetall na nakikipag-usap sa isang precision machining firm ng Pilipinas, may kasamang interpreter. Tama ang data ni Yuming. Tumigil ako sa isang booth, isang kumpanyang espesyalista sa defense precision machining sa Cavite Economic Zone. Maliit ang booth. Ngunit ang mga sample ng parts ay nakakakuha ng atensyon. Isang titanium alloy machine part para sa Aegis Destroyer radar cooling module. Makinis ang ibabaw parang salamin. Hinawakan ko, walang bakas ng paglililok. Lumapit ang isang lalaking nasa mid-50s, nakasuot ng malinis na uniform at safety shoes. Engineer Eduardo Doy Reyes, ang nakasulat sa kanyang name tag. Gusto niyo po bang makita ang pabrika? Sabi niya. Kinindatan ko si Wang Li. Nagsimula si Wang Li sa pag-interpret. Si Dr. Zhang ay isang consultant sa manufacturing mula sa China. Interesado siya sa inyong precision machining technology. Inabot ni Engineer Reyes ang kanyang calling card. Tiningnan ko ang kanyang kamay habang kinukuha ko ito. Magaspang. May langis sa ilalim ng kuko at may peklat ng paso sa kanang hintuturo. Hindi ito kamay ng isang taong nasa opisina lang. Siya ay isang taong naglililok at naghihinang mismo. In-schedule namin ang pagbisita sa pabrika at umalis. Sa kotse, tinanong ko si Wang Li, gaano kalaki ang kumpanyang iyon? Isang small to medium enterprise, mga 180 empleyado. Ngunit mabilis na lumaki ang kanilang exports. Sa huling 3 taon, 180 empleyado. Ang Rheinmetall Stuttgart ay may 400. Ang Mitsubishi Nagoya ay may 800. Ano ang magagawa ng isang kumpanyang may 180 katao? Hindi sumagot si Wang Li. Ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi ko alam noon na alam na niya ang kumpanya at sinadya niyang hindi sabihin. Gusto niyang makita ko mismo. Kinabukasan ng umaga, Cavite Industrial Park. Nagmaneho kami sa loob ng parke. Mga katulad na gusali, 3 hanggang 5 palapag. Ito na, sabi ni Wang Li. 3 palapag na gusali, mga 30 kotse sa parking lot. Ang gusali mismo ay mukhang matanda na, mga 10 taon na. Mas mababa pa sa 1,100 ng Lockheed Martin Fort Worth. Mukhang bodega kung ikukumpara sa Mitsubishi Nagoya. Naisip ko, sa lugar na ito ginagawa ang parts ng F-35? Mukha lang itong isang maliit na pabrika sa Shenzhen. Si Engineer Reyes ay naghihintay sa pasukan. Nagkamayan kami, parehong magaspang at matigas ang kamay. Nagpalit kami ng clean room suits at dumaan sa air shower. Pagpasok namin, napatigil ako. Ito ay isang ganap na ibang mundo mula sa labas. Temperatura control, plus 0.5 degrees. Humidity,
plus 2%. Vibration dampening floor, Class 1000 level air purification at 11DC na 5 bang-axis CNC machining centers, lahat ay pinakabagong modelo ng DMG Mori ng Alemanya. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1.2 milyon, 21.6 milyon para sa 18. Isang SME na may 180 empleyado ang may 18 machines na ito, ngunit may isang bagay na talagang nakakuha ng aking pansin. Sa tabi ng bawat CNC machine ay may nakahanay na manual lathe at milling machine. Magkahanay, ito ang kakaiba. Sinuri ko ang daan-daang precision machining facilities sa buong mundo, sa papel man o sa site. Sa Japan, ang CNC at manual equipment ay magkahiwalay. Ang manual ay nakatabi sa isang sulok, may alikabok, parang museo. Sa Germany, walang manual equipment, lahat ay automated lines. Pareho sa Tsina. Ngunit dito, magkahanay ang CNC at manual equipment. At ang mga tekniko ay naglalakad sa pagitan ng dalawang makina, parang gumagamit ng dalawang kamay ng sabay. Sabi ni Engineer Reyes, sinasanay namin ang makina at ang kamay ng sabay. Para kung huminto ang makina, ang kamay ang magpapatuloy. Sa una, hindi ko ito naunawaan. Bakit kailangang mag-isip ng sitwasyon kung saan humihinto ang makina? Ngunit iyon mismo ang nangyayari ngayon. Dahil pinutol namin ang materyales, walang materyales na ilalagay sa CNC, kaya huminto ang line. Ang Japan at Germany ay bumagsak sa puntong iyon. Handa ba ang Pilipinas para sa sitwasyong iyon mula pa sa simula? Napakataas pa rin para magpasya. Kailangang patunayan ito ng mga numero, ang katumpakan at ang produksyon. Naghanda si Engineer Reyes ng isang pagsubok, isang blueprint ng Aegis Destroyer Radar Cooling Module. Ang parehong part na nakita ko sa exhibit, Precision Standard, 0.003 mm deviation. Monthly Delivery Standard, 2,800 units. Ito ang parehong standard na alam ko. 10 minuto, tapos ang CNC setup, nagsimula ang machining. Ang titanium alloy raw material ay nililok. Ang resulta, 0.002 mm deviation. Qualified, isang antas na mas mataas kaysa sa standard. Parehong antas ng Rheinmetall ng Alemanya, mas mataas kaysa sa Mitsubishi ng Hapon. Mula sa isang kumpanyang may 180 empleyado. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang monthly production capacity. Itinuro ni Engineer Reyes ang monitor. Ang monthly production capacity ng line na ito ay 6,200 units. Hinanap ko ulit ang numero. 6,200 ba ang sinabi mo? Opo. 6,200 units. Nagsimulang tumakbo ang paghahambing sa aking isip. Mitsubishi Nagoya, 1,800 empleyado. Monthly production, 680 units. Rheinmetall Stuttgart, 2,400 empleyado. Monthly production, 2,800 units. Philippine SME, 18 empleyado. Monthly production, 6,200 units. Kung ikukumpara ang productivity per person, Japan, 0.38 units per month. Germany, 1.17 units per month. Pilipinas, 34.4 units per month. Ang Pilipinas ay 91 beses na mas produktibo kaysa sa Japan at 29 beses kaysa sa Germany. Kinumpirma ko ang numero ng 3 beses. Tiningnan ko ang monitor. 6,200 units. Hindi ito error sa data. Ang line na tumatakbo sa harap ko ang patunay. Pagkatapos, hiniling ko ang isang bagay pa. Sinabi ko kay Wang Li na interpret. Engineer Reyes, gusto ko pong makita ang manual switchover. Patayin ang lahat ng CNC. Tiningnan ko ang ekspresyon ni Engineer Reyes habang nag-interpret si Wang Li. Walang pagbabago. Ang Japanese head ng Mitsubishi ay nag-alinlangan sa hiling na ito. Ang German team leader ng Rheinmetall ay namula. Ngunit si Engineer Reyes ay sumagot lang, sige po, i-switch over natin. Walang pagbabago sa ekspresyon. Pinatay ang power sa 18 CNC machines. Lumipat ang fluorescent lights sa emergency lights. Tahimik bigla ang pabrika. Narinig ko ang hininga ng mga tao. 6 na tekniko ang lumipat sa manual equipment. Tiningnan ko ang relo ko, 27 segundo, para makumpleto ang switchover. Sa Japan, inabot ng 7 minuto, hindi man lang nag-switch over ang Germany. Nagsimula ang manual machining. Sa puntong ito, nagsimulang mawalan ng kulay ang aking isip. Iba ang paraan ng paggalaw ng mga kamay ng mga tekniko. Ganap na iba. Ang mga Japanese technician
ay inabot ng 30 segundo para basahin ang manual gauge. Ang mga German technician ay nanginginig ang kamay. Ngunit ang mga tekniko dito ay hindi tumitingin sa gauge. Iniaayos nila ang cutting depth gamit ang pakiramdam ng kanilang mga daliri. Tinitingnan ng kanilang mga mata ang workpiece. Ang kanilang mga kamay ay umiikot sa handle at ang kanilang mga tainga ay nakikinig sa ingay ng paglililok. Ang buong katawan nila ay sensor. Ang resulta, 0.008 mm deviation. Hindi ito aabot sa 0.003 mm standard ng CNC, ngunit ito ay nasa loob ng 0.02 mm practical tolerance. Japan, manual, 0.03, 2 mm deviation, 8x, error. Germany, manual, 0.01, 9 mm deviation, 5x error. Pilipinas, manual, 0.008 mm deviation. Speed maintenance rate, 87%. Na-maintain ng Pilipinas ang 87% ng CNC production speed sa manual operation. Sa Japan at Germany, halos huminto ang produksyon. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng butas sa aming estratehiya. Kahit putulin ng China ang materyales, nakayanan ng Pilipinas ang manual operation. Na-maintain nila ang kalidad kahit nagpalit sila ng alternatibong materyales gamit ang manual correction. Ang Japan at Germany ay walang magawa kung walang CNC. Ngunit ang kamay ng Pilipinas ay buhay. Tiningnan ko ang aking sariling kamay na nakapatong sa mesa. Kamay na humawak ng keyboard at ballpen sa loob ng 30 taon. Kamay na nagsulat ng mga ulat. Kamay na nagbigay ng utos na humandos ng kaliskis. Ang kamay na iyon ay nanginginig ng bahagya ngayon. Pagkatapos, may napansin akong isang bagay. Isang babaeng tekniko, tila nasa mid-20s, sa titanium alloy cutting zone ang pinakamahirap na trabaho. Sa China, ito ay nakalaan lamang sa mga senior technician na may 12 taong karanasan. Ngunit ang kanyang paggalaw ng kamay ay hindi pangkaraniwan. Mabilis at tumpak. Tool change, 3 segundo. Micro adjustment ng cutting depth, 0.005 mm sa kalahating ikot ng handle. Kinumpirma niya ang surface roughness sa pamamagitan ng pagdama sa daliri. Walang tigil, parang umaagos na tubig. Tinanong ko si Wang Li na itanong, gaano katagal na siyang nagtatrabaho? Sumagot si Engineer Reyes, 3 taon po. 3 taon. Sa aking isip, inihambing ko ito sa aming Chinese Military Factory Technician Grading. Level 6, Multi-Process Integration. Titanium alloy precision cutting ay nangangailangan ng minimum na 15 taon. Ginagawa ng 3 taong technician ang 15 taong trabaho. Paano ito posible? Ngumiti ng tahimik si Engineer Reyes. Dr. Zhang, may lihim. Ngunit kung sasabihin ko, hindi kayo maniniwala. Ipakikita ko sa inyo mamayang gabi. Lihim. Sistema ng edukasyon? Espesyal na programa ng pagsasanay? Suporta ng gobyerno? Walang teorya ang makapagpapaliwanag sa numerong ito. 3 taong technician sa 15 taong level. 87% manual speed maintenance. 6,200 units production. Hapon, lumipat kami sa Subic o isang malaking shipbuilding, aerospace hub. Sumakay kami ng helicopter. Gusto ni Engineer Reyes na ipakita sa akin ang saklaw ng precision manufacturing ng Pilipinas. Ang salitang saklaw ang umukit sa aking isip. Mula sa himpapawid, nakita ko ang Subic Bay malalaking dockyards at shipyards. Hindi ito kasing laki ng Dalian Shipyard ng China, ngunit iba ang pakiramdam. Siksik. Mas maraming proseso ang nangyayari sa parehong espasyo. Bumaba kami at tumayo sa block joining line. Isang 42-ton na steel block ang ibinababa ng crane sa isa pang block. Ibinigay sa akin ni Engineer Reyes ang isang laser measurement tool. Gusto niyo po bang sukatin mismo? Sinukat ko. Joining error, 0.4 mm. Ang pagtama ng 42-ton block sa 0.4 mm error. Sa Dalian Shipyard, ang 15-ton block joining error ay 1.5 mm at kailangan ng 4 na shifts ng tuloy-tuloy na trabaho. Dito, 42-ton at 0.4 mm, 8 beses na mas mabigat, 4 na beses na mas tumpak. Paano ito posible? Itinuro ni Engineer Reyes ang technician sa joining line. Ang technician na iyan ang nagpapadala ng hand signal sa crane operator. Direction, 2 mm move. Stop, lower, 0.5 mm.
Ang precision ng hand signal na iyan ang nagdudulot ng resulta. Ang mata at kamay ng tao ang kumokontrol sa 42 tongton sa millimeter level. Hapon, lumipat kami sa Laguna, isang battery cell production facility. Pumasok kami sa clean room. Nakita ko ang precision machining line para sa microchannel ng battery cooling system. Lapad ng channel, 0.02 millimeters. Nag-overlap ang mga numero sa isip ko. Ang microchannel ng jet engine cooling system ng China ay 0.05 millimeters, ang aming pinakamataas na antas ng military secret. Ngunit dito, sa isang civilian battery line, regular nilang ginagawa ang less than half noon, 0.02 millimeters. Ito ay mas tumpak kaysa sa aming military secret level, ang lumabas sa bibig ko. Hindi na nag-interpret si Wang Li. Alam niya ang pagkagulat ko. Ipinaliwanag ni Engineer Reyes. Sa pagtaas ng energy density ng battery, ang cooling efficiency ang naging susi. Kung mas maliit ang microchannel, mas mataas ang cooling efficiency. Ang kompetisyon ang lumikha ng katumpakan na ito. Defense, shipbuilding, battery, tatlong magkakaibang industriya, lahat ay nasa world-class level ng precision machining sa iisang bansa. Ang China ay naghahari sa sukat scale. 30% ng global manufacturing output ay sa China. Ngunit mabilis at mura kaming gumawa. Ang paggawa ng tumpak at mabilis ay ibang level. Ang Japan ay tumpak, ngunit mabagal. Ang Germany ay tumpak at mabilis, ngunit patay ang kamay. Ang Pilipinas ay lahat, precision, speed, manual skill, scope, isang grand slam. Sa kotse pabalik sa Maynila, tiningnan ko ang labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Sa loob ng 30 taon, tinuring ko ang bansang ito bilang isang footnote, ang bansa ng semiconductors at K-pop. Ang Pilipinas ay hindi dapat bigyan ng pansin, ang sinabi ko sa meeting room. Ang pinakanakakahiyang pangungusap sa aking 58 taon. Ang lihim sa hapunan. Gabi, inakay ako ni Engineer Reyes sa Malate o isang tradisyonal na Filipino restaurant sa Maynila. May mga lumang neon sign at karinderya. Sabi ni Wang Li, ang Malate at kalapit na Binondo ay ang manufacturing hub ng Maynila. Pumasok kami sa isang kainan. Nagbukas ng pinto na gawa sa kahoy. Hubad ang sapatos at umupo sa isang maliit na private room. 3 tao, Wang Li, Engineer Reyes, at ako. Lumabas ang mga ulam. Labas maliliit na platito ang sumiksik sa mesa. Adobo, sinigang, laing, at iba pa. At inilagay ang mga kubyertos. Ang problema ay ang kutsara at tinidor, spoon, and fork. Kinuha ko ang kubyertos na yari sa stainless steel, mabigat at makinis. Sa China, kahoy ang chopsticks, bilog, mahaba, may friction. Sa Japan, kahoy din, may grooves para sa friction. Iba ang sa Pilipinas. Makinis ang surface, halos walang friction, mabigat, patag, at manipis. Sinubukan kong kunin ang adobo flakes, nadulas. Sinubukan ko ulit, nadulas. Sa pangatlong pagkakataon, nakuha ko, ngunit nahulog habang papalapit sa bibig. Si Wang Li ay nagpipigil ng ngiti. Si Engineer Reyes ay kumakain ng leche flan, isang malambot at madaling magkahiwalay na pagkain. Kinuha niya ang leche flan gamit ang kutsara. Ang tinidor ay ginamit upang suportahan ito, walang pilit. Ang kanyang kutsara ay kumuha ng leche flan na may eksaktong presyon sapat upang hindi madulas, ngunit hindi masyadong malakas upang magkahiwalay, tumpak na tumpak. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang magaspang na kamay na may langis na nakita ko sa pabrika. Ang paggalaw ng kanyang kamay habang kumukuha ng leche flan ay kapareho ng paggalaw ng technician habang nilililok ang titanium alloy sa pabrika. Parehong antas ng katumpakan. Sabi ni Engineer Reyes habang kumakain, Dr. Zhang, ang kutsara at tinidor na ito ang lihim. Ang kutsara at tinidor, upang makakain gamit ang kutsara at tinidor sa paraang Filipino, kailangan mong kontrolin ang 3 bagay ng sabay-sabay. Itinaas ni Engineer Reyes ang kutsara at tinidor. Una, presyon. Masyadong malakas, masisira ang pagkain. Masyadong mahina, madudulas. Kailangan mong magbigay ng iba't ibang presyon para sa adobo at puto. Pangalawa, anggulo. Ang kutsara ay kailangang gamitin bilang isang cutting tool. Ang anggulo ng kutsara laban sa tinidor ang nagdidikta sa hiwa. Pangatlo, bilis. Ang acceleration sa sandali ng paghihiwalay ng buto o pagputol ng laman ay kailangang regulated. Presyon, anggulo, bilis.
3 variable na sabay-sabay na kinokontrol sa real time. Ako ay isang engineer, isang taong nagbabasa ng mundo gamit ang mga numero sa loob ng 30 taon. Nagsimula ang kalkulasyon sa aking isip. Ilang taon nagsisimulang gumamit ng kutsara at tinidor ang mga Pilipino? Karaniwan, 3 taong gulang, kung minsan, 2.5, 3 taon. Minimum na 30 beses na paggamit ng kubyertos kada kain. 90 beses kada araw. 15 taon mula 3 hanggang 258,450 beses. Kalahating milyong beses na pagsasanay sa pagkontrol ng 3 variable. Ang pagsasanay sa fine motor control na nagsisimula sa harap ng hapagkainan ng isang 3 taong gulang na bata na ginagawa ng 550,000 beses. At sa sandaling iyon, lahat ay nag-ugnay. Ang chopsticks ng China at Japan ay komportable. Tinutulungan ng friction ang kamay. Walang pressure at angle control na kasing tindi ng sa Pilipinas. Ang fork and knife ng Europa ay stab at cut lang. Walang micro-adjustment na kinakailangan. Ang Pilipinas lang ang naiiba. Stainless steel. Mabigat, makinis, walang friction, hindi komportable. Ang bansa na nagbibigay nito sa isang 3 taong gulang. Ang mga kamay na sinanay ng 550,000 beses ay nasa ibang starting line na. Sabi ni Engineer Reyes, kapag pumili ka ng komportableng kasangkapan, nagiging komportable ang kamay. Ngunit ang komportableng kamay ay hindi magiging tumpak. Ang kamay ang naghahari sa pagmamanupaktura. Ang wakas. Bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang laptop. Video call kay Yuming sa Beijing. Chief, kumusta ang Pilipinas? Yuming, nagkamali tayo. Hindi uubra ang rare earth card sa Pilipinas. Ang kanilang katumpakan ay hindi nagmumula sa materyales. Nagmumula ito sa tao. Kinabukasan, sa waiting area ng NAIA, binuksan ko ang laptop. Isinulat ko ang ulat. Pamagat, Urgent Investigation Report sa Precision Manufacturing Capacity ng Pilipinas. Tagatanggap, kasamang Vice Minister Chen Guohua. Kasamang Vice Minister Chen Guohua, hayaan ninyo akong magsimula sa konklusyon. Ang estratehiya ng pagtigil sa rare earth export ay nabigo sa Pilipinas. At ang pagkabigo na ito ay hindi maibabalik sa maikling panahon. Ang Pilipinas ay nagpapanatili ng 87% utilization rate, 47 araw pagkatapos ng pagtigil sa export. Ang speed maintenance rate sa manual switchover ay 87%. Ang isang SME na may 180 empleyado ay mayroong monthly production na higit sa doble kaysa sa 2,400 na empleyado ng German Rheinmetall. At nalaman ko ang dahilan. Ang dahilan ay nasa structural na pagkakaiba ng sistema ng pagsasanay ng tao. Ang mga precision machining technician ng Pilipinas ay nakakumpleto na ng daan-daang libong beses ng micro-muscle control training bago pa man sila pumasok sa pabrika. Nagmumula ito sa kakaibang kultura ng pagkain ng Pilipinas, lalo na ang matagalang fine motor skill training gamit ang kutsara at tinidor na yari sa metal. Ang training na ito ay nagsisimula sa edad na 3 at tumutugma sa humigit kumulang 550,000 beses ng 3 variable simultaneous control repetition. Konklusyon, ang rare earth card ay epektibo sa Japan, Germany at Amerika, ngunit hindi ito uubra sa Pilipinas. Ang katumpakan ng Pilipinas ay hindi nagmumula sa materyales. Nagmumula ito sa kultura. Ang kultura ay hindi mapuputol sa pamamagitan ng pagtigil sa export. Rekomendasyon, ihiwalay ang Pilipinas sa Hostile Containment List at uriin bilang isang technical cooperation partner. Ang kapasidad ng precision machining ng Pilipinas ay hindi dapat i-contain kundi pag-aralan. Zhang Lai, isinara ko ang laptop. Nakarating ako sa Beijing kinabukasan. Tinawag ako sa opisina ni Chen Guohua. Ang kanyang ekspresyon ay matigas. Kasamang Zhang Lei, nabasa ko ang ulat. Hapagkainan, Vice Minister, hindi ako kailanman nagsinungaling sa data sa loob ng 30 taon. Ngayon din, ipinakita ng mga numero. Ang Pilipinas ang tanging bansa kung saan hindi uubra ang rare earth blockade. Nag-aalangan si Chen Guohua. At pagkatapos ay itinulak niya ang isang papel, Notice of Report Rejection, kasamang Zhang Lei. Ang ulat na ito ay tinanggihan. At pansamantala, babalik ka sa research office, malayo sa operational post. Ito ay isang pagbaba ng posisyon. 6 na buwan ang lumipas. Nakaupo ako sa aking desk sa research office. Nanood ako ng balita.
Headline: Lockheed Martin, formal na pumasok sa strategic partnership sa Philippine precision firm. 800M, 5-year deal. Ang sumunod na balita, Philippine defense exports, tumaas ng 47%. Pinangunahan ng precision machining parts. Tama ang aking ulat. Ang Pilipinas ay hindi isang target ng blockade, kundi isang paksa ng pag-aaral. Ngunit huli na ang lahat. Dumating si Yuming na may dalang kape. Chief, tama ang ulat nyo. Tiningnan ko ang labas. Taglagas sa Beijing, Yuming. Alam mo ba kung ano ang chopsticks sa cafeteria ng institute natin? Kahoy, Chief. Bilog at mahaba. Oh, komportable, hindi ba? Opo, komportable. Iyon ang problema. Pagkaalis ni Yuming, binuksan ko ang drawer ng desk. Mayroon akong dinala mula sa Pilipinas. Isang pares ng stainless steel kutsara at tinidor na ibinigay sa akin ni Engineer Reyes sa hapagkainan. Mabigat, madulas. Iyon ang huling sinabi niya sa akin. Dr. Zhang, kunin ninyo ito. Gamitin ninyo sa bawat pagkain. Sa loob ng 1 buwan, magbabago ang inyong kamay. Sa loob ng 30 taon, nagdisenyo ako ng isang sandata ang rare earth na kaliskis upang patayin ang hininga ng kalaban. Sa loob ng 30 taon, tinaga ko ang Japan, ang Germany, at ang Amerika gamit ang kaliskis na iyon. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng kamay, araw-araw, mula sa hapagkainan. Isang kamay na mas malakas kaysa sa anumang kaliskis. Mali ako. Ang naghahari sa materyales ay hindi ang naghahari sa pagmamanupaktura. Ang naghahari sa kamay, ang naghahari sa pagmamanupaktura. Ang materyales ay maaaring maputol, ang makina ay maaaring patayin. Ngunit ang kamay na hinubog sa hapagkainan, ang katumpakan na binuo sa loob ng 550,000 beses iyon ay hindi mapuputol. Inilapag ko ang kutsara at tinidor sa desk. Marahan ang tunog ng metal laban sa kahoy. 1 buwan pagkatapos, itinapon ko ang aking wooden chopsticks at nagsimula akong kumain ng 3 beses sa isang araw gamit ang stainless steel na kutsara at tinidor. Sa una, nahuhulog ang pagkain. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, nagsimulang magbago ang aking pakiramdam. Ang saklaw ng aking pressure control ay lumawak. Isang precision training na nagsimula sa edad na 58. Alam kong huli na. Ang Pilipinas ay nagsisimula sa edad na 3. Ngunit kung hindi ka magsisimula, huli na magpakailanman. Ang maliit na bansang iyon, isang maliit na tuldok lang sa mapa, ang may pinakamatumpak na kamay sa mundo, at ang dahilan ay nasa hapagkainan. Kapag pumili ka ng komportableng kasangkupan, nagiging komportable ang kamay. Ngunit ang komportableng kamay ay hindi nagiging tumpak. Pinili ng Pilipinas ang hindi komportableng kasangkupan sa loob ng daan-daang taon. Ang hindi komportableng iyon ang lumikha ng kamay na hindi kayang abutin ng mundo. Ito ang kuwento ni Dr. Zhang Lei, ang hepe estratehista ng China tungkol sa lihim ng precision manufacturing ng Pilipinas. Natumba ang mga master craftsman ng Japan, ang mga sistema ng Germany at ang sukat ng Amerika sa harap ng sandata ng China. Ngunit ang Pilipinas ay nanatiling nakatayo. Ang lihim, ang kutsara at tinidor. Ang ating pang-araw-araw na pagkain ay ang pinakamataas na antas ng pagsasanay sa katumpakan sa mundo. Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Ang bansang hindi mapuputol ang rare earth, hindi mapapatay ang makina, at hindi mapapalitan ang materyales. Ang dahilan ay isa lang. Ang kamay na sinanay ng 550,000 beses sa hapagkainan. Walang paraan sa mundo upang matalo ang bansang may kamay na iyon.